Okay, magandang hapon po mga kapatid sa Zoom at sa Facebook Live na nanonood sa ngayon. So ngayon po tayo po ay muling mag-aaral ng ating pong evening devotionals mula sa aklat na God's Amazing Grace. Ang ating pong speaker ay si Sister Sweet Pidere. And ang ating pong programa ay ito po ang pagkakasunod. Opening song. Pagkatapos po ng opening song ay opening prayer po ng ating pong Zoom attendees. Tawagin po natin si Brother Martin. And after po noon ay magkakaroon tayo ng mapapakinggan na po natin ang ating pong devotional sa gabing ito sa pangunan ni Sister Steph. And kung meron pong karagdagan ng ating pong mga Zoom attendees, ay maaari po silang magdagdag ng kanilang insights and closing song and closing prayer ng ating pong speaker. Ito po ang programa sa gabing ito. So ngayon tayo po ay mag-aawitan ng ating pong opening song. Rinig po ba ako? Opo. Let us pray po. In this very moment, God, we would like to thank you for this wonderful day that you've given to us in order for us to work. And here we are in this moment about to hear your words through our speaker. May you bless her so that she may be able to deliver your message. And guide us also listeners so that we may be able to understand the reminders that you will be that our speaker will be sharing to us. Kindly forgive us from all our sins that we have committed against thee. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ngayon po tayo po ay magpapasimula na. Tawagin na po natin ang ating pong tagapagsalita.
Nakikita po ba yung slides ko? Yes po. Ayos. Wait. Yan, so magandang gabi po sa ating lahat at tayo na po muli ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon mula pa rin sa libro na God's Amazing Grace, July 15, na may pamagat Calls into the Divine Likeness. Wait lang. Wait lang. Ang ating key text po ay matatagpuan sa 1 John 3, verse 24. Ang sabi dito, "And hereby we know that He abideth in us, by the Spirit which He hath given us." The promise of the Holy Spirit is not limited to any age or to any race. Christ declared that the divine influence of the Spirit was to be with His followers unto the end. From the day of Pentecost to the present time, the Comforter has been sent to all who have yielded themselves fully to the Lord and to His service. To all who have accepted Christ as a personal Savior, the Holy Spirit has come as a counselor, sanctifier, guide, and witness. The more closely believers have walked with God, the more clearly and powerfully they have testified of their Redeemer's love and of His saving grace. The men and women who, through the long centuries of persecution and trial, enjoyed a large measure of the presence of the Spirit in their lives, have stood as signs and wonders in the world. Before angels and men, they have revealed the transforming power of redeeming love. So yung pangako ng ating Panginoon sa atin na banal na Espiritu ay hindi po yun limited. So lahat yun ay ibibigay sa atin kung kahit gaano man tayo katanda, kung saang pamilya ba tayo or saang place ba tayo nabuhay, nandyan pa rin yung pangako ng ating Panginoon na banal na Espiritu. Kasi sabi niya, Christ declared that the divine influence of His Spirit was to be with His followers. Kasi ang kanyang divine influence ay nasa atin na sumusunod sa Kanya hanggang sa huling araw. Mula sa araw ng Pentecost hanggang sa araw natin ngayon, ang Panginoon ay nagbibigay pa rin ng comfort sa atin. Kung sino yung yielded themselves fully to the Lord and to His service. So, ipinapadala niya sa atin yung comforter, yung banal na espiritu kung tayo ay gumagawa ng gawain ng ating Panginoon or tayo ay kanyang tagapagsunod. Sabi pa dito, the more closely believers have walked with God, the more clearly and powerfully they have testified of their love. So, the more na malapit tayo sa Panginoon, the more din tayo na maunawaan at makita natin kung gaano ang kapangyarihan ng ating Panginoon at paano natin matestify ang pagmamahal niya sa atin kung paano niya tayo iniligtas by saving grace. Paano niya tayo iniligtas sa buhay natin na tayo ay makasalanan. Those who at Pentecost were endued with power
from on high, were not thereby freed from further temptation and trial. As they witnessed for the truth and righteousness, they were repeatedly assailed by the enemy of all truth, who sought to rob them of their Christian experience. They were compelled to strive with all their God-given powers to reach the best measure of the stature of grace, that they might reach higher and still higher toward perfection. Under the Holy Spirit's working, even the weakest, by experiencing faith in God, learn to improve their entrusted powers and to become sanctified, refined, and ennobled. As in humility they submitted to the molding influence of the Holy Spirit, they received the fullness of the Godhead and were fashioned in the likeness of the divine. So, sino yung mga tao na nasa panahon ng Pentecost ay sila ay nakatanggap ng kapangyarihan ng ating Panginoon at hindi sabi na nakatanggap sila ng banal na espiritu ay exempted na sila dun sa mga temptation, sa mga pagsubok sa buhay nila. Kundi, andyan pa rin yun. Kasi yung temptation, yung pagsubok sa buhay natin, isa yun sa paraan ng ating Panginoon para tayo ay maging perpekto. Para tayo ay ma-fit doon sa kingdom ng ating Panginoon. Sabi pa dito na they were compelled to strive with all their God-given power to reach the measure of the stature of grace, that they may reach higher and still higher toward perfection. So para hindi sila sabi na umaasa lang doon sa binigay ng ating Panginoon na strength sa kanila, kundi nag-strive pa rin talaga sila. Humingi pa rin sila ng tulong sa ating Panginoon para mas maging mas righteous at para maging perfect din sila. The Holy Spirit withdraws the affection from the things of this earth and fills the soul with a desire for holiness. If men are willing to be molded, there will be brought about the sanctification of the whole being. The Spirit will take the things of God and stamp them on the soul. So, ang banal na Espiritu ay kinukuha niya sa atin or tinatanggal niya sa atin yung kagustuhan natin na mga bagay dito sa sanlibutan at pinupuno niya yung soul natin na mas hanapin natin yung Panginoon or mas magsik tayo ng holiness. Kasi sabi dito, kung tayo ay magiging willing lang na i-mold tayo ng ating Panginoon para tayo ay ma-sanctified, ang ating buong puso at ang ating buong buhay. So, lahat yun gagawin ng ating Panginoon para tayo ay ma-mold, para tayo ay maging perfect. Kasi sa Kanya, di bali nang makaranas tayo ng kaunting kalungkutan para lang tayo ay ma-mold, para tayo lang ay maging perpekto sa Kanyang harapan at para maibigay natin yung sarili natin na buong-buo sa Kanya. Minsan tinatanggal niya yung mga bagay na alam niya na nakakahadlang sa atin, na alam niya na nakakabigay yun ng sagabal sa Kanyang gawain. Yun ang isang paraan ng ating Panginoon para tayo ay lumapit sa Kanya, para tayo ay gumawa ng Kanyang servisyo, para tayo ay maging banal tayo sa harapan niya. The Spirit will take the things of God and stamp them on the soul. So, ilalagay ng banal na Espiritu sa atin yung mga bagay na nakakapagpuwalhati sa ating Panginoon. Itatatak niya yun sa ating puso, sa ating isipan. Kaya sa devotional natin sa gabing ito, tayo ay pinapaalalahanan uli ng ating Panginoon na magpagamit tayo sa Kanya.
hayaan natin siya yung mag-mold sa atin. Hayaan natin na siya yung gumabay sa atin sa buhay natin. Kasi although na sa araw na to ay tayo ay nasaktan or tayo ay masaktan, kinalaunan, malalaman mo din yung rason, kaya pala ganito. Kaya pala nangyari yun sa akin kasi gusto ng Panginoon na ako ay mailigtas. Gusto ng Panginoon na mas mapabanal ako. Gusto ng Panginoon na maintindihan ko yung lahat ng mga bagay-bagay. So, hindi natin alam yung pangyayari sa buhay natin. Pero kung handa tayong magpagamit, handa tayo ibigay yung sarili natin sa Kanya, handa din siyang tulungan tayo sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi di ba, kahit yung mga taong nakatanggap nga ng banal na espiritu nung panahon ng Pentecostes, di ba, hindi sila sabi na nag ano sila na dahil binigyan sila ng Panginoon ng ganung kapangyarihan, ang tawag diyan, naging complacent na lang sila, kundi mas nag-strive pa sila na maging perpekto, na mas maging banal sila. So, yun din yung gagawin natin. Kaya sa title pa lang, makikita na natin yung lesson. Sa title pa lang, makakuha na tayo ng lesson. Molds into the divine likeness. So, huwag tayong mag-alala kung merong pagsubok, merong tentasyon, merong problema na dumadating sa buhay natin, sa kinalaunan or sa mga susunod na araw or maybe other time, maunawaan din natin ang lahat ng pangyayari dito. Kasi lahat ng mga nangyayari sa atin ay ah, may kabutihan yun sa atin. Kasi hindi yun papahintulutan ng ating Panginoon kung hindi yun nakakabuti sa atin. So, yan lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Thank you very much, Sister Sweet, sa inyo pong panguna sa ating pag-aaral, sa ating pong devotional sa gabi ito. So, molds into the divine likeness. So, maganda po ang ating pong pag-aralan na isa dito yung hindi tayo dapat na sasabi na yung mga pagsubok sa ating buhay na nararanasan ay pahirap. Minsan ginagamit ito upang tayo ay mabago, ma-realize natin yung mga bagay na yung mga nangyayari kung ito ay kalooban ng Diyos. Unang-una, binanggit dito sa first paragraph na the promise of the Holy Spirit is not limited to age or to any race. So the Holy Spirit is for every one of us, always, not only in the day of Pentecost, kundi para din naman sa atin sa panahong ito, sa panahong Kristiyano at sa huling panahon. Siya ang ating tagapayo, kapagbanal, at ang ating gabay sa ating pong buhay Kristiyano, at siya rin naman ang witness o ang saksi ng ating pong mga ginagawa sa ating buhay. At itinuturo din naman sa atin that the Holy Spirit is make us stronger in every trial, step by step. So, kahit tayo ay nabautismohan na, kahit nga nabautismohan na yung mga apostol sa panahon ng Pentecost, ay nandun pa rin yung pagsubok. Nandun pa rin yung patuloy na paghadlang ng kaaway ni Satanas sa kanila. Ganun din naman sa atin. Kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, expect natin na yung kaaway ay palagi nandiyan sa ating tabi upang tayo ay pahinain, bigyan ng mga mabibigat na pasan upang manghina tayo. Pero sa tulong ng Banal na Espiritu, dahil ito nga yung humuhubog sa ating buhay Kristiyano, yung pagiging mahina natin na ito ay nagiging malakas, nagiging dalisay at banal tayo, at nagiging marangal tayo sa ating paglakad dahil sa tulong ng Banal na Espiritu. At ito rin naman yung nagtutulong sa atin to mold our character into Christ's image. Diba ang sabi ng Panginoon, palagi siyang kasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan, sa 28:19, Matthew. Yung pangako na yung kamti natin sapagkat yung Holy Spirit na yon, siya na yon yung
Siya yung nangako noon na sasaatin siyang lahat hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang Holy Spirit ito ay nagtuturo sa atin na lumayo tayo sa mga bagay sa lupa. Inilalayo ang ating sarili sa mga makasanlibutang bagay. At pinupuno niya tayo ng pagnanais ng kabanalan, katulad na lang ng pag-aaral, salita ng Diyos, yung pakikiramay sa ating kapwa, yung pagbabahagi ng kanyang mga salita upang ang tao na yon ay magnasa rin ng kabanalan. At kinukuha niya sa atin yung mga bagay na nasa sanlibutan sa ating puso. At itinatatak ng banal na espiritu sa ating mga kaluluwa, yung mga pangako ng Diyos upang tayo hindi manghina, upang tayo ay magpatuloy, upang tayo maging malakas. At kung hayaan nating mahubog tayo ng banal na espiritu, ang ating buong pagkatao ay pabanal, ay magiging kalarawan tayo ng Diyos, gaya ng kanyang ipinangako sa atin. At alam natin na yung mga sisilihan, yung mga tatatakan, ayon doon sa Karisubject Lesson 69, paragraph 1, yung mayroon lang na karakter ng ating Panginoon. At kung dumating nga yung panahon na yung karakter ng Panginoon ay nasa ating lahat, na isabuhay na natin, darating na siya upang tayo po ay kanyang bawiin at magkasama tayo doon sa buhay na walang hanggan. Ito po yung pangako ng Banal na Espiritu sa atin. Yung paghubog, huwag nating isipin na ito'y pahirap sa atin, yung mga bagay na nangyayari. Kung minsan, nagdadalawang isip tayo, nanghihina tayo, at nagdududa tayo sa ating kalagayan dahil tayo ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok sa pamilya, sa kaibigan, sa asawa, sa kamag-anak, sa hanap buhay. Isa yan sa mabigat, lalo sa mga nararanasan naman yan ng marami. Pero pinapalakas tayo ng Holy Spirit. Isa dito sa makakatulong sa atin. Unang-una, siyempre yung divine help. At higit sa lahat, kailangan din nating tulungan ang ating sarili. So ito po yung pagmumold sa atin, no, ng Holy Spirit. So sino pa po ang mayroong mga karagdagan sa ating pong mga kasama sa Zoom na nais magdagdag? Narito po ang ating pong mga kapatid sa Tumpa, si Sister Tricia, si Brother Martin, at yung isa po nating kapatid, si Hart. Baka mayroon po kayong mga karagdagan. Kung wala na po, siguro ay naging malinaw na sa atin ang ating pong pag-aaral sa ating pong evening devotional sa pangunan ng ating pong kapatid na Sister Sweet. So kung wala na pong mga karagdagan natin po mga kapatid, tayo po ngayon ay dadako sa ating pong closing song and closing prayer po ng ating pong speaker.
Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagbantay at paggabay sa amin sa buong araw at kami ay umabot sa gabi ito. At Panginoon, sa gabi ito, sa aming pansamantalang pagpapahinga, nawa ay bantay niyo din po kami na kami ay makagising bukas ng umaga, na kami ay makagawa ng aming mga gawain na naayon lamang sa iyong kalooban. At maraming salamat din Panginoon sa mensahe na yung binigay sa amin. Naway tayo tumatak sa aming mga isipan na nilagay namin sa pangaraw-araw namin pamumuhay. Tulungan niyo din po kami, Panginoon, na kami ay makapanagumpay sa buhay, sa mga kahinaan namin at sa mga tentasyon na sa harapan namin. Tulungan niyo po kami na kami ay makapanagumpay. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin. At patawarin niyo po unawa kami sa aming mga kasalang nagawa. Ito lamang manginiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, marami pong salamat sa ating lahat, mga kapatid, sa ating pong speaker, Sister Sweet, sa mga kapatid na nanonood sa Facebook Live at sa mga kasama natin sa Zoom. So, bukas pong umaga, meron po tayong morning devotional alas 5 at sa gabi naman sa parehong oras alas 6 hanggang patuloy. So, ito po yung ating pong schedule. So, God bless po sa ating lahat.